Ang nakaraan. Nandito siya, teka lang ha. Nakangiti kong sabi upang ito ay patahanin. Pumihit ako paharap sa basurahan. Nagulat ako sa nakita. Ang babaeng nakagapos ng duct tape. Nakatayo na. Nakangisi sa akin. Hindi na ako nakaiwas. Umikot agad ang paningin ko. Nang tamaan ng hawak nitong tubo. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking ika-18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Naku po, Neneng, paano ka nakarating dito? Marumi sa lugar na to. Naliligaw ka ba? Naulinigan ko pang tanong ng janitor na dumating bago tuluyang nawala ng malay. Habang ako ay nasa alanganing sitwasyon, patuloy ang nagaganap sa pagamutan. Napakamot sa batok ang janitor nang hindi sumagot ang bata. Ang inis ay dagling nawala nang matuklasang nakatulala ito. Pag-aalala sa kalagayan nito ang agad niyang inalala. Maingat niya itong iginiya pabalik sa loob ng ospital upang masuri agad ng doktor. Dumating ang mga magulang nito pagkaraan ng paulit-ulit na panawagan ng ospital. Samantala, ang pagkawala ko ay alam na nila inay. Halos mapugto ang hininga ni inay sa malabis na pag-iyak. Sinisisi naman ni Tawing ang sarili dahil hindi ako pinigil o kaya'y sinamahan o sinundan. Nagagalit din si Loretta sa sarili dahil kung hindi sana naging alagain, nasamahan sana ako ni Tawing. Namumuti ang mga kamao ni Itay dahil sa mariing pagkakakuyom, habang magkasalubong naman ang mga kilay ni Aldrin at nagkikiskisan ng mga ngipin sa nagngangalit na bagang. Nang ilang oras na akong di nakababalik at hindi makontak, tinawagan na siya ni Tawing. Mabilis naman siyang nakarating at ngayon ngay kasama na nilang nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng pagamutan. Isinama sila sa loob ng security room, kasama ng ilang personnel at kasamahang pulis. Tinutukan niya ang malaking screen kung saan nire-rewind ang kuha ng CCTV camera sa pagitan ng mga oras ng aking pagkawala. Kuha sa mga pasilyo ng ospital na posibleng dinaanan ko. Nakatutok din ang paningin ni Itay, habang sina Inay, Tawing at Loretta ay pinaupo na lamang sa pahabang sofa sa gilid ng pintuan. Nakabantay sila Itay at nag-aabang upang walang makalusot, upang lahat ng anggulo ay matignan maigi. Subalit ilang oras na'y hindi pa rin ako nakikita.
Hanggang sa, "Hayan siya!" Agap ni Aldrin sabay turo sa screen. Agad namang na-post ang kuhang iyon kung saan makikitang ako ay naglalakad. Napaunat sa pagkakatayo si Itay. Itinuon din doon ang paningin. Mabilis namang napatayo sila inay at nagmamadali ring lumapit. Ikinonekta ng tagapangasiwa ang karugtong nakuha ng kamera sa mga pasilyong daraanan ko. Ganon din ang kuha sa gawing unahan at likuran. Napagduktong agad ni Aldrin ang pangyayari ayon sa napapanood. Sinusundan niya ang batang babae at ang lalaking yan. Aniya. Itinutok ng tauhan ng ospital ang kuha sa mukha ng bata. Pagkaraay sa mukha naman ng lalaking kasama nito. "Sir, ang batang yan ang natagpuan ng janitor namin sa likod nitong ospital, sa imbakan ng mga itatapong basura. Nakatulala po ang bata at basang-basa kaya sinuri agad ng pedya. Hindi siya makausap kaya kahit tinatanong namin kung paano nakarating doon at kung sino ang kasama, wala ho kaming nakuwang sagot. Ayon sa mga magulang niya, hindi raw nila napansing wala pala siya doon. Nalaman na lang daw ng mga ito na hindi na pala kasama ang anak nang marinig ang pag-page ng staff namin. Hindi rin nila maipaliwanag kung paano nangyari. Hindi nila namalayan ang pag-alis ng anak nila. Gayong natatanaw lang nilang nakaupo sa tabi ng kapwa bata at nakikipagkwentuhan. Naguluhan na nga rin kami sa nangyari dahil nang tignan namin ang kuha ng kamera sa pediatric department. Nagsasalita nga iyang bata. May kinakausap. Pero wala namang kasama o katabi sa upuan. Hindi rin namin maipaliwanag kung bakit basang-basa sa likod ng ospital. Pero ang nakapagtataka, sa iisang bahagi lang, sa may tabi lang na malalaking basurahan. Hindi talaga kapani-paniwala. Isa pa'y napakainit ng sikat ng araw. Hindi naman umulan. Hindi rin naman yung binuhusan ng janitor namin. Pagkukwento ng isa sa mga personnel na naroon, na sinang-ayunan naman ang mga kasama nito. Makahulugang nagkatinginan sina Itay at Aldrin. Ganon din sina Inay at Tawing. At ang 3 pulis na kasama ni Aldrin. Mabilis siyang nagbigay ng instruction sa mga kasama. "Martinez, humingi ka ng kopya ng pagkakakilanlan ng bata at ng mga magulang niya. Alamin mo sa record section kung saan sila matatagpuan. Subukan mo na rin kung may makukuha kang impormasyon tungkol sa lalaking kasama niya." "Yes, sir!" Agad itong tumalima kasama ni Limbo, habang si Makaraig naman ay naiwan upang hintayin ang ipagagawa niya. Nakipagtulungan ng pamunuan ng ospital ang lahat ng impormasyong kakailanganin sa gagawing investigasyon para sa ikalulutas ng kaso ay ibinigay ng mga ito. Kasama ang kahilingang huwag na sanang makalabas ang tila kababalaghang nangyari. Nakiusap ang direktor ng ospital na huwag na sanang banggitin sa media ang bagay na iyon upang maiwasan ang conflict sa pagitan ng mga pasyenteng naka-admit, outpatient at ospital. Ganon din sa mga resident doctor dahil pagmumulan lamang ng takot. Ikinatuwa ni Aldrin ang narinig kaya mabilis itong sinang-ayunan. Ngunit nagpasubali pa rin siya na kailangang isama sa report ang ilang katanungang mangangailangan ng konkretong kasagutan. Nangako naman siyang tahimik lamang ang isasagawang investigasyon. Pangangalagaan ng kapulisan ang privacy at reputasyon ng paggamutan at higit sa lahat, ang privacy namin nila Itay. Kung ma-expose ang kaso,
magkakaroon ng hint ang mga reporters hinggil sa aking psychic ability. Hindi makakatulong ang pag-iingay ng media upang ako ay matagpuan. Malakas ang kutob niya na dinukot ako ng sinasabing kalaban ng aking lahing pinagmulan. At sa ganitong uri ng labanan, walang magagawa ang mga ordinaryong tao upang ako ay iligtas. Wala man akong kakayanan tulad niyo, ay hindi pa rin ako titigil hanggang hindi kita nakikita, Virginia. Hindi ko hahayaang tuluyan kang mapahamak. Sukdulang ikamatay ko. Makuha lang kita ng buhay sa mga mangkukulam na dumukot sa iyo. Isa lang ang ipakikiusap ko, Virginia. Magpadala ka ng kahit anong mensahe. Magparamdam ka kahit kanino sa amin kung nasaan ka. Kung saan ka namin hahanapin. Kung paano kami magsisimula. Bulong niya sa sarili. Nag-usap sina Aldrin at Itay. Nang matapos, nilapitan ni Itay sila inay. Tere, mas makabubuting umuwi na lamang kayo sa bahay. Oras-oras akong tatawag upang malaman niyo ang development sa gagawin naming paghahanap kay Virginia. Pero, sige na Teresita, baka kung mapaano ka pa sa labis na pagod. Mataas na naman ang blood pressure mo. Kung may mangyayari sa iyong masama, mas magiging mahirap ang lahat. Huwag kang masyadong mag-alala, makikita rin natin ang ating anak. Pinahid niya ang luha sa pisngi ni inay at saka niyakap. Huwag ka nang umiyak. Ngayon ka pa ba matatakot? Kasama niyo na ako, nandito pa si Aldrin. Hahanapin namin siya, matatagpuan namin siya. Makakabalik siya. Aniya at saka binalingan si Taweng na iyak na rin ang iyak. Taweng, ikaw na sana ang bahala sa nanay Tere ninyo at kay Loretta. Huwag kang mag-alala, hindi mapapaano ang kaibigan mo. Mahahanap din natin siya. Sunod-sunod naman ang naging pagtango ni Taweng. Hinapit pa si Loretta na nakahawak sa braso niya at saka niyakap. Bumitiw si Itay sa pagkakayakap kay inay at muling ipinaliwanag kung bakit pinauuwi na sila. Ayaw pa sanang pumayag ni inay, ngunit sa huli ay napakiusapan na rin ni Itay at Aldrin. Matapos itawag ng taxi at alalayang makasakay, bumalik na sila sa loob ng presinto. Samantala, sa Pulong Uwak. Sa isang madilim at malamig na lagusan sa ilalim ng lupa, anak ni Eloisa, Virginia. Nang hihinang anas ng isang babae, nakaangat ang magkabila niyang braso, gaya ng itsura ng poong Hesukristo na ipinako sa krus. Nakagapos ng tanikalang puro tinik. Paikot mula sa ulo, leeg, mga braso, katawan, mga hita at binti, hanggang sa mga paang walang sapin. Baka sa kanyang mukha, ang binabatang hirap, ang tinitiis. Buhay, ngunit mistulang patay. Puno ng sugat ang buo niyang katawan. Ang umaagas at nanuyong dugo, ang nagsisilbing takip sa katawang ni maliit na saplot ay wala. Sariwa ang ilan habang ang karamihan ay nangungutim na. Ngunit muling natutungkab sa tuwing siya ay gagalaw. Hirap na hirap niyang binanggit ang aking pangalan. Sapagkat ang nasa pagitan ng kanyang mga labi
na animo busal ay isang matulis na kawing na nakapaikot sa buong mukha. Maging ang isa niyang mata ay hindi na magawang idilat dahil sa pagdurugo. Nakabaon ang tinik ng tanikala sa namamagang talukap. Maswerteng ang isang mata ay hindi nahagip. Subalit hilam naman sa dugong umaagos mula sa kilay. Dahil sa mga tinik na do'y nakabaon. Sinikil niya ang impit na pagdaing. Tiniis ang hapdi ang nararamdamang sakit. Dahil sa bawat paggalaw ay lalong bumabaon ang matutulis na tinik sa kanyang laman. Ngunit gusto niya akong makitang maigi. Ako, na ang katawan ay nakalatag sa lamesang pakrus din ng hugis. Gaya niya, nakagapos din ang tanikalang may tinik. Sumasama ang kanyang luha sa dugong nagsisimulang umagos mula sa panibagong tinik na bumabaon sa kanyang laman. Nais mang kumawala ay walang magawa kundi ang lumuha. Sa lugar na kinaroroonan namin, walang bisa ang aming kakayanan. Walang nagagawa ang pag-usal ng mga katagang nagtataglay ng kapangyarihan. Hindi lamang pisikal na katawan ang kontrolado at napipigilan, kundi lahat ng kaalaman at natutunan sa lahing pinagmulan. At minsan pa, bumalik ang alaala na nariwa ang nakaraan, ang araw, matapos hukayin sa hubad na bundok ng bungo ni na Inay at Lola Biring. Paano niya malilimutan ang araw na naging katumbas ng kanyang kamatayan? Tandang-tanda pa niya ang lahat. Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Mga hayop! Sigaw niya habang nagpupumigla sa mahigpit na pagkakahawak ni na Emilio at Roldan, ang mga pangunahing tauhan ni Apo Gaway. 3 lalaki pa ang kasama ng mga ito nang siya ay dakpin. Alam na niya, may hinala na siya kung bakit. Ngunit nagmatigas siya. Ipinagpatuloy ang pagmamaang-maangan. Huwag ka nang manlaban, Maximina. Ang utos sa amin ay kunin ka at iharap sa Apo. Lalo ka lamang masasaktan kung igigiit mong kumawala sa aming lakas. Babala ni Emilio sa kanya. Naririnig niya ang singasing nito. Nagliliwanag ang namumulang mga mata upang mapigilan ang ipinamamalas niyang lakas. 5 laban sa iisa. Ano nga ba ang magagawa niya? Nais niyang sumigaw at humingi ng tulong sa mga kasama. Ngunit walang tinig na kumawala sa kanyang lalamunan. Isang manikang replika ng kanyang anyo ang hawak ng isa sa 3 lalaking nakangisi sa kanya. May maliit na telang nakadikit sa bibig nun. Kung hindi siya nagkakamali. Tubog iyon sa dagtang pinakulo kasama ng langis na may dugo. At natitiyak niyang dugo niya ang sangkap na naroon. Nasugatan siya ng mabalahawang isang binti sa bitag na hindi niya napansin agad. At si Roldan ang nagmalasakit na tumulong sa kanya. Huli na nang maisip niyang sinadya nito ang bagay na iyon upang makakuha ng patak ng dugo mula sa kanya. Matalim na tingin ang ipinukol niya sa lalaki.
At ano ang inaasahan mo, Maximina? Na pamiminto ang ibig sabihin ng paglapit-lapit ko sa'yo? Hindi ang isang tulad mong pinupasa na ang nais kong makataling puso. Gayud ka na ay umaasa ka pang iibigin ng batang tulad ko. Nahihibang ka na kung ganun. Anito, kasunod ng malutong na halakhak. Halos mapunit ang kanyang dibdib sa insultong tinanggap. Namimingi ang tenga niya sa tinis ng halakhakan ng 5 lalaking gusto niyang patiran ng litid sa lalamunan. Pinagsama-sama niya ang natitirang lakas. Si Roldan man lang ay magawa niyang kitlang ng buhay bago harapin ang kamatayan sa kamay ng apong pinaglanlangan. Ngunit hindi na niya nagawa nang biglang mamilipit sa sakit dahil nalinsad ang kanyang mga buto sa magkabilang braso. Hindi na rin siya makahinga sa papahigpit ng papahigpit na baging na ipinulupot nito sa kanyang leeg. Pagkaraay, sinukluban ng supot ang ulo niya't mukha. Nagdilim na sa kanya ang buong paligid. Natitiyak niyang ang baging, ang supot at maliit na tela ay magkakasamang itinubog sa sarili niyang dugo. Siya, laban sa kanyang sarili. Wala na siyang nagawa ng kaladkarin ng mga ito at dalhin sa kung saan. Igapasan mo lang yan! Utos ni Apo Gaway matapos alisin ang nakatalukbong sa kanya. Kagatang pang-ibabang labi, tiniis niya ang paghiklat ng dalawang may hawak sa kanya. Nang iangat ang mga braso niya ay napasigaw na siya sa sakit. Kulang pa yan, Maximina. Hindi yan lang ang nararapat na kaparusahan sa isang traidor na katulad mo. Sigaw ng apo kasabay ng paghataw sa kanya ng latigong hindi niya alam kung ano mayroon. Bumabaon sa kanyang laman ang bawat hagupit nito. Umaaringking siya sa sakit sa tuwing hihilahin nito ang latigo, kasama ang natungkab niyang laman. Napakasakit! Nasaan ang mga bungong ninakaw mo, Maximina? Unang tanong, kasunod ng paghagupit. Hindi siya sumagot. Saan mo sila gagamitin? Ikalawang tanong ni Apo Gaway. At muli, ang paghalik ng latigo sa kanyang balat. Uhog, luha, at pawis. Sama-sama at sabay-sabay umaagos sa mukha niya. Gutay na ang suot niyang damit. Umeeko ang malakas niyang pagtili. Ngunit wala siyang balak ipagkanulo ang anak ng kanyang kaibigan. Hindi niya sasabihin, inihatid niya sa akin ang mga bungong hinahanap nito. Katwiran niya'y kamatayan na rin naman ang patutunguhan niya, kaya hahayaan na niya ang apo sa gustong gawin. Masaya niyang tatanggapin ang kamatayan sapagkat magagawa niyang harapin ang kaibigan sa kabilang buhay. Yun ang akala niya. Ngunit tuso si Apo Gaway. Ipinadukot din ang kanyang mga kapatid at pinahirapan sa harapan niya, sa nasasaksihan niya, sa naririnig niya. Tama na! Tama na! Pakawalan mo na sila, Apo. Pakawalan mo na sila. Parang awa mo na. Magtatapat na ako. Magtatapat na ako. Pawalan mo lang sila. Huwag mo silang idamay. Ako lang ang may nagawang pagkakasala sa iyo, Apo.
Ako na lang ang parusahan mo. Pakawalan mo na ang mga kapatid ko. Parang awa mo na. Parang awa mo na, Apo. Pakawalan mo na sila. Umiiyak niyang pakiusap. Wala na siyang magagawa. Kailangan niyang mamili. Ang kaligtasan ko na anak ng kaibigan niya o ang buhay ng mga kapatid. Sinabi niya ang lahat kay Apo Gaway. Bawat tanong na hinahanapan nito ng sagot ay walang pasubaling sinagot niyang lahat. Maging ang pagsapit ng panahon kung saan mahina ang aking kapangyarihan ay ipinagtapat niya rito na siyang lihim din ni Inay Eloisa. Dahil gaya ni Inay, humihina rin ang kakayanan ko sa tuwing sumasapit ang aking sa panahon. Ang buwanang dalaw ng isang babae, pinaparalisa ng menstruation ko ang aking kakayanan. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, ang third eye ko lang ang gumagana at hindi ang kapangyarihang nananalaytay sa aking dugo at ugat. Ipinagtapat niya kay Apo Gaway ang bagay na iyon. Sinabi niya ang lahat ng impormasyong gusto nitong marinig. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sukol na siya at wala nang ibang maisip na paraan. Buhay ko, kapalit ng buhay nilang magkakapatid. Iyon ang ipinangako nito sa kanya. Subalit hindi tumupad sa usapan ng Apo. Sa harapan niya'y walang awa nitong pinatay ang 4 niyang kapatid. Nasaksihan niya kung paano nagilitan ang leeg. Pananatilihin kitang buhay, Maximina. Habang buhay mong pagdurusahan ang ginawa mong paglabag sa aking kautusan. Hindi ako ang pumatay sa 4 mong kapatid, kundi ikaw. Ikaw ang dahilan ng maaga nilang kamatayan. At oras na mapatunayan kong ang mga sinabi mo'y walang katotohanan, higit na pahirap ang iyong matitikman. Pagkasabi ay iniwanan na lamang siya nito at sukat. Gusto na niyang mamatay. Ipagpapasalamat pa niya sa Apo kung kikitlin na ang kanyang buhay. Higit iyong mainam, higit na matamis. Hindi gaya ng ginagawa nitong pagpapahirap sa kanya. Langhap niya ang naaagnas na katawan ng mga kapatid. Kasama niya ang mga ito sa ilalim ng lupang palihim na ipinagawa ng Apo upang gawing lihim na bilangguan ng mga nais nitong pahirapan at patayin na hindi malalaman ng aming mga kauri. Madilim at tanging isang sulo na may sindi ang pinanggagalingan ng kakarampot na liwanag. Subalit sanay na ang kanyang mga mata. Nakikita niya ang inuuod na katawan ng mga kapatid na inakala niyang magagawang iligtas. Patawarin mo ko, Eloisa. Huwag ka mag-alala. Pagdating ko sa iyong pinaroroonan, tatanggapin ko ang iyong kaparusahan. Patawarin mo ko sa ginawa ko sa iyong anak. Lumuluha niyang sabi habang pinagmamasdan ang ulo kong duguan.